여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. And today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng e-registration. Ginawa ko tong video na to kasi marami yung mga nagtatanong on how to make or create an e-registration. Actually, napakasimple lang po ng paggawa ng e-registration. Okay? Meron kasing mga shop na nagpapabayad para sa paggawa ng e-registration. So para makatipid kayo, ito na po yung tutorial on how to create your e-registration. Okay? So punta lang kayo dito sa dmw.gov.ph. Again, dmw.gov.ph. And then yun yung makikita nyo sa screen. Ito yung pinaka-website po ni DMW. Okay? And then baba tayo dito. Hanapin si online services. Pag nasa online services na tayo, punta ka ng e-registration. Wait natin siya. Ayan, so e-registration, you click let's go. Once na na-click mo na to, since wala ka pang account, so punta ka dito sa register. Kung meron ka namang account before, pwede mo siyang i-recover. So since wala pa tayong e-registration, for example, click register and then accept the terms of use. So basahin nyo and then accept the terms of use. And then ito po yung mga reminders, okay? So ilalagay lang yung mga personal information based sa pagkakasulat nito sa yung valid passport, okay? Gumamit lamang ng valid at active na personal email address. Okay, and then kung wala pang matanggap na email confirmation o may maling na-encode sa paggawa o pag-register, huwag gumawa ng panibagong account. I-file ang concern sa POA Online Help Desk. Siguraduhin tama at sariling informasyon ang igagamitin sa paggawa ng account. Basahin at i-double check ang lahat ng detalye bago tumuloy sa pagre-register. Tandaan, ang ginamit na email address ay ang magge-generate ng e-registration number matapos i-click ang register. Okay? So, disclaimer lang po. Itong video na to is gagawin ko siya for tutorial purposes lang po siya para sa ating mga kababayan na interested or naghahanap ng sagot on how to create a e-registration. So, yung ibang mga pangalan or passport number na gagamitin ko dito is maybe dummy para lang po mai ano natin yung video kung paano magawa ng e-registration. So wag po kayong mag-hysterical, okay? So yung mga gagamitin ko lang ditong mga information is maaring gawa-gawa ko lang kasi nga for the purpose of the video lang po siya, okay? So limbawa, first name, sige, gagamitin ko na yung pangalan ko. So Gerard, and then ayan, so i-type nyo lang yung mga basic information dyan like first name, middle name, last name, okay? Suffix, ito yung may mga junior, the third, the fourth, the fifth, okay? Kung wala naman is skip nyo lang. Ito, bawal kayo magkamali sa gender, okay? Kung ano man yung gender nyo, piliin nyo ng maayos. And then valid email, let's say K-Learn Pampanga official at gmail.com. So tandaan natin na pag kailangan huwag kayong magkakamali dito sa email address nyo. Okay? I-triple check nyo siya kasi pag may mali dyan, after nyo kasi mag-register, magsisend si DMW ng reference number or e-registration number dun sa email. So kaya kailangan yung pinaka-email natin is tama siya at walang mali. Okay? Yan, for example, and then mali. And then, ayan, so na-fill up na natin yung mga information na kailangan natin. Then, click lang natin yung register.
Okay? Ayan, so are you sure you want to create a registration account with details as follows? Okay, then you click yes. Ayun, then after that makikita nyo, account creation result success. And then, kunin nyo tong registration number. Okay? Copy natin yung registration number. I-paste ko muna siya dito. Gagamitin natin to later. Okay? And then, punta tayo sa home. Ayan. And then, i-registration ulit. Click let's go. And then, pwede na natin ilagay yung email na ginamit natin kanina. Klearn Pampanga official@gmail.com. So, huwag kayong mainip sa video kasi medyo matagal siya kasi iniisa-isa natin. Then, click next. Password, i-check natin sa email yung may isi-send na temporary password si DMW dun sa email na ginamit natin. Okay? So, ito yung temporary password niya. F7 J. So, yun. So, since tama yung nilagay kong temporary password dun sa sinend sa akin sa email ko, eto, pwede ko nang palitan ngayon. Okay? So, again, after nating ma-input yung email, pag tama yung email natin, magsisend si DMW dun ng temporary password, and then, pag mag-login kayo, lagyan nyo yung email and then yung temporary password, and then after that, pwede mo na siyang palitan. Okay? Sa kahit anong gusto mo. Ayan. So, gawa lang ako ng password, temporary password, no? Ayan, so ito yung napili kong password, click change password, and then, ayun. So, pupunta na tayo dito sa pinaka main page po ng ating e-registration. Dito you can check your, pwede kang mag-attach ng picture. Okay, like upload tayo. Ito mga sample lang para para may reference lang kayo sa mga gagawin dito sa e-registration. So medyo mahaba siya, mahaba yung video. So sana matapos niyo siya kasi ito kailangan talaga siya, no? So check ko lang yung aking mga files para makapag tayo. Upload tayo ng picture na tama yung size. Okay. Mamaya na natin to i-fix. Meron ako ditong mga passport and picture. Ito halimbawa. Ito yung napili nating ito. For example, this is for example lang ha. And upload. And then later makikita mo siya dyan. Okay. Then after that, yung passport naman. You can choose your passport. Pag nagpascan ka ng passport, yun na rin mismo yung pinaka-size niya. So, halimbawa, pili tayo dito ng passport. Ito, siya rin, si Aldrin. No? Ayan, then click upload. Ayan. So, we can refresh natin kung lalabas siya. So, ito sa picture, minsan may error sila dito. No? Minsan kahit na nag-upload ka na, hindi pa rin siya lalabas. So, parang pinaka-error nila dito yun. Normal na, tignan mo, di ba, nandyan siya. Tapos pag in-upload mo siya, ayan. Sige. Mag-wait tayo ng mga ilang seconds. Kasi okay naman yung net ko eh. So, since walang lumalabas, okay, attach din natin yung sa passport ulit.
click OK. Click upload. So ayan, since wala talaga lumalabas, error talaga to nila. Matagal na tong error nila. So maybe naka-upload na siya, hindi lang siya lumilitaw dito. So click natin yung profile, ayan, makita niyo yung profile nyo dito. Pwede rin kayo mag-edit dyan ng mga, ayan, yung mga information nyo. Like address and then educational background. Andyan din po siya. And then yung mga experience. Okay. So mga simple lang din naman information to na kaya nyo na siyang i-edit po. Okay. So kung gusto mong i-edit to my profile, update profile lang siya. And then pwede mo rin itong gawing pwede rin siya maging resume. Ayan. Ayan, di ba? So pag na-edit mo na, pwede mo siyang gawing resume. And then ang haba na ng video pero sana nandiyan pa din kayo kasi ito talaga yung yung pinaka tutorial kung paano magawa ng e-registration. So medyo mahaba siya. So na lang, paki-tiyaga na lang siya. Try natin to, baka ma-upload siya, no. Baka mas mataas yung So wala pa din. Hindi talaga lumalabas yung mga ina-upload na picture. So error nila yun, okay? So ayan, sana may natutunan kayo on how to make or create a e-registration. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training, and you have a great day. Bye po.